ng bayan, Katunying at Jerry. Dos por dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos. Nagkasa ng malalim na investigasyon ang NBI laban po dito sa naarestong Chinese national na aresto dahil sa ginagawang pang-iispiya na pagala-gala daw po sa Makati at Taguig. Ito'y matapos makumpiska sa 48 anyos na si Tak Hoy Lao. Sino? Si Tak Hoy Lao. Ang ilang spy equipment kabilang ang International Mobile Subscriber Identity Catcher, IMSI Catcher, na ayon sa NBI ay mapanganib sa national security. Sinabi ni NBI Deputy Director Attorney Ferdinand Lavin na may kakayahan ng equipment na makasagap ng impormasyon mula sa mga aktibong mobile devices na sa may layong hanggang mula 500 hanggang 3 kilometro. Aba, matindi pala ito, ano? Ayan ayan yung picture Nasa likod pala ng kanyang sasakyan. Naaresto po ang inihinalang Chinese spy malapit sa main office ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Ngunit nababahala si COMELEC Chairman George Garcia o hindi nababahala daw po si COMELEC Chairman sa mga pagtatangkang i-hack ang election data dahil eto na, wala naman ito sa tanggapan ng COMELEC. Yun, ganun ang style. Strategy. Ha? Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. At may team ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk to the edge of town. Maganda morning. Across the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Ngayon po ay, tingnan mo nga naman Payday Wednesday. Wednesday payday. Kaya namumula na naman ang hasang ng mga misis dyan. Inaabangan na ang ATM. Inaabangan na ang sumundot sa ATM
Dahil ngayon ay Wednesday payday at bukas ay holiday. Di ba? Bukas ay holiday, Labor Day, araw ng mga manggagawa. Kaya may libreng sakay di ba? May libreng sakay sa LRT 1 and 2 yun 1 and 2. LRT 1 and 2 at pati sa MRT. Ayan naku, yung mga mananakay ng LRT, MRT ay mamamayagpag simula ngayon. Ngayon hanggang kailan yun, Mother? Ilang araw ito? Hanggang Mayo, hanggang Sabado, hanggang May 3. Tama ba? Ay sige nga, i-play mo na nga yung mismong pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos bilang paggunita at regalo niya sa mga lahing manggagawa. Go ahead, Mr. President. Ay nais ko sabihin sa lahat ng ating mga commuter ay inutos ko na para magbigay ng ating konting parangal sa ating mga manggagawa ngayon na Labor Day celebration ay maging libre ang sakay sa MRT 3, LRT 1 and 2. Ito ay mula April 30 hanggang May 3. Ito ay bilang kaunting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa, hindi lamang sa ating ekonomiya, kundi sa ating lipunan. Happy Labor Day. Ayun, tingnan mo nga naman So mula nga pala ngayon hanggang sa Sabado. Opo. Hindi lang bukas. Hindi lang bukas na yung mismong araw ng holiday o Labor Day. Kundi mula ngayon Wednesday hanggang Saturday. Walang binigay na oras Dati kasi binibigay na sa umaga ganito lang, sa hapon ay ganito lang. Ngayon, whole day, the whole operations. Ito si Mother, go ahead. Buong operations. Parang ang sarap magsakay-sakay ngayon pabalik-balik, Yuel. Matagal-tagal na rin ako hindi nasasakay sa MRT, lalo na sa LRT. Oo. Parang masarap mamasyal ngayon, pasakay-sakay ka. Magsimula ka halimbawa dito sa Trinoma, punta ka ng baba ka ng sa dulo, ang dulo niyan doon sa EDSA. Tapos lipat ka ng LRT, sakay ka naman ng LRT hanggang Roosevelt. Tapos balik ka uli. Parang ang sarap bumiyahe-biyahe ngayon Lalo pat bukas ay holiday. Paano yung Biyernes? Ipit Nako, tama-tama. Mukhang dahil nalilate si Kumbatsero, ako una nagsabi. Yuel, narinig mo, testigo ka, Mother, testigo ka. Friday, ipit. Ipit ang Friday, holiday ay Thursday. Aba, alam na this. Teka muna, tinatawagan lang muna natin ang mga traffic enforcers ng Manila. Yun hong traffic light ninyo dyan sa Forbes. Sa Espanya at Forbes, hindi gumagana. Nako. Kanina apakahaba na ng traffic dyan. Baka gusto nyong puntahan na kagad. Puntahan na. Yung traffic light, bago magkaroon ng aksidente dyan, mukhang mainam naman at nakapula. Ang mahirap yung naka-green lahat. Nakapula lahat. So lahat ng naghihintay, nag-aagawan na. Ang haba ng traffic kanina. Mabuti na lang itong si Parcon. Ngayon ay magaling mambraso ng ibang driver. Dito sa ganyan pinagkikinabangan yung yung mahilig magsisisingit. Ayun. Nakalusot kami matapos ang ilang minutong pagkatenga dyan sa Espanya, Forbes o Lacson. Palagay ko kung hanggang ngayon ay hindi pa naayos yan. Traffic talaga. At Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, 6:13, 6:13 ng umaga, ACS Balita. Susunod na.
Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, Payday Wednesday, April 30, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 4 na araw na libreng sakay sa MRT, LRT, umarangkada na. Pangulong Bongbong Marcos pumalag. Kinontra si Senator Amy sa Duterte arrest. Pilipinas ikalawa sa mga bansa sa mundo na may mataas na kaso ng digital fraud. Pangulong Bongbong Marcos may hamon sa PNPA new graduates maging marangal. Marangal, oh. Hindi maringal, hindi maringal. Maging marangal kahit walang parangal. Higit 1,000 polis na dismiss sa serbisyo dahil sa iba't ibang kaso ng misconduct noong 2024. At pamamaslang sa veteranong journalist na si Johnny Dayang sa Aklan, kinondena hustisya sigaw ng pamilya. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. may araw na 4 ngang libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 para sa lahat ng commuters bilang parangal sa mga manggagawa sa Labor Day. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa sa Mayo 1, bukas. Ang libreng sakay ay epektibo ngayong araw, Abril 30 at tatagal hanggang sa May 3 hanggang Sabado bilang pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng mga manggagawa hindi lamang sa ekonomiya kundi maging sa lipunan. Ang libreng sakay ay libre sa buong araw ng operasyon. Ayan, ng MRT3, LRT1 at LRT2. Mula ngayon yan, ha? Mula ngayon. Mula ngayon. Nagpaabot din. Nagpaabot din ang Pangulo ng maagang pagbati sa lahat ng mga manggagawa sa bansa para sa Labor Day. Sa lahat ng ating mga commuter ay inutos ko na para magbigay ng ating konting parangal sa ating mga manggagawa. Ngayon na Labor Day celebration ay maging libre ang sakay sa MRT3, LRT 1 and 2. Ito ay mula April 30 hanggang May 3. Ito ay bilang counting pagkilala sa sakripisyo at ang kontribusyon ng ating mga manggagawa hindi lamang sa ating ekonomiya kundi sa ating lipunan. Happy Labor Day. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:22 na ng umaga. Ganun pala katagal yun? 22 minutes na pala yun? Oo, 6:22 ng umaga. Ang mga taga Maynila, Manila traffic. Yun mismo, yung binanggit ko kanina. Oo, yung Forbes hanggang ngayon. Kawawa yung mga nagmamadali. Nakapula yung traffic light ng Espanya. Yung patawid ng Forbes. Hindi nga patay sindi, nakapirming pula lang eh. Tapos yung may dalawang enforcer lang doon na meron na, kanina wala. Yun, may dalawang enforcer na siguro ang bihira, ang aga-aga eh. Sabi siguro ang aga-aga eh pinag-duty ka na. Yung Lacson o yung Forbes ang nakapirmis na green naman. O pula rin. Yung Espanya ang nakapula. Nakapula, yung tawid sa Lacson. Yung Lacson, yung Forbes naka-green. So sila lang ang andar ng andar. Kaya nga masakit ang ulo. Masakit ang ulo ng mga motorista ngayon diyan. Naalala ko tuloy yung Manila traffic. Ay, Mayor Hani Lacuna,
Hindi mo pa ba natatanggal yung espiya diyan? Ganun ba? May espiya ba doon? Hindi ba? May mga kaya nagkakaproblema daw sa maraming aspeto ng pamamahala diyan. May mga tanim. Sinasabotahe. Nako, nanang ko po. Buti na lang at pula yung isa, green yung isa. Pag nagkataong parehong green, nako. Patay tayo dyan. Delikado yun. Inimok ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong graduate ng PNPA o Philippine National Police Academy na magsilbi ng may dangal kahit na walang makuhang parangal sa pagtupad ng tungkulin. Ito ang hiling ng Pangulo sa kabuang 206 na nagsipagtapos sa ika-46 na commencement exercises ng PNPA Sinaglawing Class of 2025 sa Silang Cavite. Inimok din ng Presidente ang mga ito na gampanan ang tungkulin ng buong katapatan at katapangan. Yun. Kaagapay ang Diyos at ang sambayan ng Pilipino. Hinihiling ko sa inyo, piliin ang marangal kahit walang parangal at ang panindigan na tama kahit walang nakakakita. To the Sinaglawin Class of 2025, this is your chance to make a difference. Your coming this far tells me, and the entire Filipino nation, that you are ready and that you are prepared. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Alas 6:25 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Nanindigan ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Ilocanang si Senator Amy Marcos, na politically motivated at bahagi ng mga hakbang ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Punto ng presidential sister, may malinaw na pattern ang insidente na may kinalaman sa politika na sinundan pa ng mga pahayag at desisyon na ginawa ng administrasyon patungkol sa ICC. Una na niya rito ang People's Initiative na layong amyendahan ng konstitusyon para mapigilan ang mga Duterte na makabalik sa pwesto sa 2028 presidential elections. Sumunod ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang umano'y Oplan Horus na may titulong Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Matindi ha. Pakiulit mo nga. Oplan Horus na may titulong Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Isang dokumento ng umano'y hakbang para pabagsakin ang mga Duterte. So yun lang pala ang motivation ng gobyerno na to sa kanyang pamamahala mulat-mula. Ang pabagsakin ang mga Duterte. At wag nang pabalikin sa 2028. At yun ang sinasabi ng presidential sister ng kapatid ng Pangulo. Ng kapwa Ilocano. Ng kapwa Ilocano. Ang Ilocano at Ilocana. Ayan. Kapwa waray-waray. Alas 6:27 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Kinontra ng Pangulong Bongbong Marcos ang resulta ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations patungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumagot pala. Sa isang ambush interview sa Silang Cavite, maiksi ang naging reaksyon ng Pangulo tungkol sa findings ng komite ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Ang everyone is entitled to their opinion. Pero yung sumunod niya I disagree. Tama ba? Pakiulit nga. Sige nga ba? Isa pa nga. Hinihiling ko. Hindi. Yung ambush interview. Sige nga. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Thank you very much, guys. Ayun. Thank you very much. Yun ang nagdala. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos na sinundaan ni PCO Secretary J. Ruiz ng thank you very much. Ayon kay Senator Amy, malino umano na may motibong politikal sa pag-aresto kay Duterte at idinagdag na ito ay bahagi ng plano upang pabagsakin ang pamilya Duterte.
Alas 6:28 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Pangalawa ang Pilipinas sa buong mundo sa dami ng kaso ng digital fraud o cyber scamming. Ayan ha. Pakinggan yung mabuti ito. Pangalawa ang Pilipinas sa buong mundo. Lumabas po ito sa datos ng Global Intelligence Network at sinabing na 13% ng online transactions ng mga Pilipino ngayong 2024 ay hinihinalang may kaugnayan sa panlilinlang. Mas mataas ito sa global average na 5.4% lang. Grabe, Tingnan mo na yung sa atin, 13%. At pumapangalawa po tayo sa India. Ang India ay mayroong 19%. Habang pangatlo naman ang Dominican Republic na may 10.9%. Ito pong porsyentong ito yung porsyento ng mga scamming o panlilinlang sa sa digital world. Digital world. Ayon sa TransUnion, sino naman ito? Ito pala yung nilaktawan ko kanina. Totoo pala, meron. Ito pala yung Global Intelligence Network, TransUnion. Akala ko nagkamali lang eh. Mother. Ayon sa TransUnion, halos 44,000. Iniwasan mo na kanina. Sabi siguro kala mo makakalusot ka. Ayon sa TransUnion, halos 44,700 o $768 ang karaniwang nawawala sa mga Pilipinong nabibiktima ng scam, katumbas ng halos 2 buwang sahod ng isang pamilya. Ay, grabe. Base sa report, 5 taon na rin umanong mas mataas ang fraud rate sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa buong mundo. Alas 6:30 na ng umaga, laktiampwa, achi, ahya, gising na. Umabot sa halos 1,300 ang pulis na natanggal sa serbisyo. Ang dami nito, kumbatsero. 1,300 na pulis ang natanggal sa serbisyo sa loob lang ng isang taon, April 2024 to 2025, dahil sa iba't ibang kaso ng misconduct. Bukod dito, sinabi ng PNP na nakapagtala sila ng halos 4,000 na mga resolved cases laban sa mga pulis sa parehong panahon. Bukod sa mga sinibak, 172 ang ibinaba ang ranggo o na-demote. Mahigit 1,400 ang nasuspende, habang ang iba ay pinatawan ng multa sa sahod, na restriction at reprimand. Giit ng PNP, patunay ito ng kanilang determinasyon na panatilihin ng disiplina at tiwala ng publiko sa hanay ng kapulisan. Susunod! Dito po! May follow-up tayo dun sa batikang journalist na itinumba sa loob mismo ng kanyang bahay, dyan po sa Aklan. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:31. This time check is brought to you by ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Bong Belmes, si Pablo Belmes Jr. Pablo. At ang kanyang may bahay na si Catherine Belmes, 41st wedding anniversary ngayon, kumbatsero. Matyaga din si Catherine. Si Catherine, matyaga talaga. Ayan, Bong and Catherine Belmes, happy wedding anniversary. Si Bong Belmes, kumbatsero, ang may-ari ng Armscore. Ayun. Ayan, kaya kung pupunta ka sa Armscore at gusto mong bumili ng halimbawa, kanyon. O basuka, pangalawang basuka mo. Yes, si Bong na ang bahala sa iyo. Gusto lang din nating i-acknowledge ang Comelec, kumbatsero. Comelec, Ang Comelec dahil sa
kanilang pagpoproseso ng ating exemption sa basuka. Ayan. Thank you po. At ngayon nangunguya-nguya na namin yung basuka, yung basuka. Bubble gum. Eric Dastas. Umiiyak si Eric Dastas. Umiiyak ang aking puso. Di ba, matatapos naman na. Alas 6:39 ang ating oras. Malungkot lang kung batsero yung mga kriminal walang exemption yun nga. Yung mga law-abiding citizen hindi nagdadala ng baril. Ang nakapagdadala ng baril, yung dati ng mga kriminal. Ayun. So paano natin madidepensahan ang sarili natin? Defenseless ngayon yung mga law-abiding citizen. Yun ang problema sa mga ganitong mga ban-ban naiintindihan natin yung rational kung batsero. Kaya lang sa bandang huli isipin mo napapatupad ba ng tama? Kaya nga ito sunod-sunod tulad nito. Isang batikang journalist ang itinumba sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan 2 linggo bago ang May 12 elections. 3 tama ng bala ang tumapos sa buhay ni Juan Dayang, President Emeritus ng Publishers Association of the Philippines o Inc. o PAPI, naging Pangulo ng Manila Overseas Press Club, MOPC, at naging alkalde rin ng Kalibo matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Tingnan nyo na yung edad ng batikang journalist na ito. Tapos aabutin pa niya gano'n, Grabe. Ayon po sa Aklan Police, binaril si Dayang sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kalibo kagabi at naisugod pa ito sa ospital, ngunit dead on arrival. Ang 89 anyos 89. Sus Mariano, 89 anyos na kolumnista ay magdiriwang sana ng kanyang birthday, 90th birthday sa June 24. Magnunubenta na. Ayon kay Jetro Lacerna ng Aklan Press Club, mahal ng mga taga-Kalibo si Johnny Dayang, kaya nabigla silang lahat sa pangyayari. Hustisya ang sigaw, hindi lamang ng pamilya Dayang kundi maging ng iba't ibang media group, kabilang na ang National Press Club. Alas 6:41 na ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Kinundina ng National Press Club of the Philippines ang pagpaslang sa publisher at NPC lifetime member na si Juan Johnny Dayang. Si Dayang na isang respetadong individual sa larangan ng pamamahayag ay karumal-dumal na pinaslang sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan kagabi. Sa pahayag na inilabas ng NPC, kinalampag nito ang Presidential Task Force on Media Security at iba pang concerned authorities na imbestigahan ang naturang pamamaslang at bigyan ng hustisya ang kamatayan ni Manong Johnny Dayang. Alas 6:41 ang ating oras, 42 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Muling nag-alboruto ang Bulkang Bulusan dakong alas 7:43 kagabi. Ayon sa PBOX, kay PBOX Director Teresito Baculcol, muling nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulusan Volcano na nagtagal ng mahigit 1 oras. Dahil dito ilang residente malapit sa bulkan ang nakaranas ng ashfall. Nakatakdang sumalang sa public interview ng Judicial and Bar Council sa Mayo ang ilang kandidatong naghahangad na maitalaga bilang bagong miyembro ng kataas-taasang hukuman. Ayon sa anunsyo ng JBC, gaganapin ang mga panayam sa Session Hall ng Supreme Court o sa Court of Appeals Session Hall. Papalitan sa magreretirong papalit sa magreretirong si Associate Justice Mario Lopez sa June 4, 2025 ang mapipiling kandidato. Inikayat naman ng JBC ang publiko na magpasa ng mga reklamo, report o pagtutol laban sa sinumang kandidato hanggang 4:30 lang ng hapon sa Mayo 9. Ito bilang bahagi ng transparency at maingat na pagpili ng bagong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Ang init ng ating panahon. Nasaan kaya ang init dikit sa tag-init promo ng DZRH? Alamin natin mula kay RH6 Sherin Alfaro. Go, Sherin!
Yes, ka Jerry, ka Anthony at ang DZRH Inidikit Team ay nandito ngayon sa bahagi ng 13 Martires sa Cavite, sa Kapitolyo na malapit sa Kapitolyo ng lalawigan ng Cavite. Dahil nandito sa terminal sa may pamilyang bayan ng 13 Martires ang ating team para magdikit ng sticker sa ating mga kababayan na nais na magpadikit ng DZRH sticker sa kanilang mga sasakyan. Ang kailangan lang gawin ay magtungo dito sa may tapat ng pamilyang bayan ng 13 Martires dito sa may terminal ng mga tricycle at ng yellow jeep, yung mga yellow jeep na maliliit na kulay dilaw. Ano na nga sa Tagalog? Ano na nga sa Tagalog ang 13 Martires? 13 Marites. Yan na yung bago. Hindi. Yan na yung bago. Hindi, nakalagay dyan 13 martir. Martir bali. Martir. Marites. Napaigtad tuloy si Uncle Sam Nagsusubuan to mga to. Cavite mahilig magkwentuhan. Pakaraming Marites niyan. Nagtipon-tipon pa dyan. Sila yung 13 Marites. Ayan. Andyan ang init-dikit promo. Okay. Thank you, Sherwin. Manalo ng insert pa premyo. At tumungo na dito po sa may family ng bayan ng 13 Martires sa terminal ng kulay dilaw ng mga jeepney na maliliit at ng mga tricycle. Dito yan sa harap ng isang SM Mall. Yan, SM 13 Martires. Dito yan sa may kahabaan ng Governor's Drive sa 13 Martires, Cavite. Aris number 6, Sir Luis Batalfaro. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Samantala, may pagbabago daw na ipatutupad dyan sa NAIA. Ano yan? Bawal na raw hawakan ng passport. No touch na, no touch. No touch. Sinong bawal humawak sa passport? Alamin natin mula kay RH15, Giselle Recaport. Kami, Giselle! Sa Jerry Katining, bawal ng hawakan ng airport security personnel yung pasaporte ng pasahero sa terminal entry at security verification papasok sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa new NAIA Infrastructure Corporation, hihiling nila lamang daw doon sa pasahero na ipakita yung kanilang valid ID o travel document na sila lang mismo yung hahawak. Nilinaw naman ng NNIC na walang report ng anumang mishandling sa pasaporte sa panig naman ng NAIA security personnel. Nangyari daw basta gusto lang nilang baguhin. Wala namang masamang nangyari sa nakaraan. Doon sa mga sa airport security. Pero ang sinasabi nila, yung nag-viral sa social media na punit yung pasaporte ng isang pasahero, nangyari daw yan doon sa check-in counter ng isang airline naman sa Terminal 3 nung Paliparan. Yun yung binabanggit nila. Iba yung sa check-in. Oo, yung 78-year-old na kanyang itatay hindi daw pinayagan na makalipad pa bali Indonesia. Ang sabi ng NNIC bilang operator at sa pakikipagtulungan na rin daw sa lahat ng mga stakeholder patuloy na nagsasagawa sila ng mga proactive measure para masiguro yung kaligtasan at seguridad ng mga mananakay. Ginawa nga ng NNIC yung akbang kasunod na rin ng claim ng isang pasahero na hindi pinayagan ng isang local airline yung kanyang tatay na sumakay pa flight o sa flight pabali Indonesia noong April 15. Matapos madiskubre ng mga tauhan ng nabanggit na airline yung isang maliit na punit sa kanyang passport. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang iba pang aligasyon ng sadyang pagtamper sa mga pasaporte sa ilang paliparan na nagre-resulta umano sa hindi pagpapasakay sa eroplano sa ibang passport holders. Tiniyak ng Department of Transportation sa ating mga kababayan, hindi ko konsintihin yung mga ganitong modus kung mapatutunayan. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Malaking bagay, kumbachero, na wala na rin mga harang-harang na ganyan sa entrada ng airport. Saka naman dati nga may x-ray pa doon di ba? Tinanggal buti na. pinatanggal na yan ng DOTR, kumbachero. Sa ibang bansa, halimbawa sa Hong Kong, Singapore,
pati yung maghahatid nakakapasok doon sa may naglisaw-lisaw doon sa loob ng ng check-in counter. Check-in counter hanggat sa makapasok na doon sa may departure mismo. Doon kakaway-kaway ka na talagang pwede na doon, bawal na ron. Masusulit yung paghahatid ng maghahatid kung batsero dito sa atin pag maghahatid ka hanggang kalsada ka lang. Hanggang kalsada ka na lang. Parang hindi ka rin naghatid. Kaya kapag magbayimang papahatid mag-taxi ka na lang. Mag-grab ka na nga lang. Wala rin bali wala rin ang hatid kaya mainam yun kung batsero kasi another layer ng delay yan. Tapos ang haba-haba ng pila. Kaya mabuti na lang thank you sa DOTR at tinanggal na yung mga x-ray na yan sa tarangkahan ng airport. Baka sobra, saan kaya dinala yon? Baka gusto yung magpahiram, maglalagay kami kung saan-saan. Tama, sayang. Marami na x-ray na pinaratanggal. Pati sa MRT, di ba? Secretary Vince Dizon, the Terminator. Marami kang pinatatanggal. Thank you. Kailangan talaga ang tao ay convenience ang nararamdaman at comfort mula sa pamahalaan. Yun ang importante. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Dos por Dos. Binabati pala natin. Pwede ba nating batiin pwede bang batiin ng happy birthday? 83rd na pala. 83rd? 83 years old na pala si Mami Pasita Francisco. Mami Pasita Francisco, happy birthday po. Binabati po kayo ng inyong butihing manugang. Nagpapalakas po sa inyo. Ang inyong butihing manugang na si Director Denise Ayag. Si Director Denise Ayag ay andyan sa Bacolod at nanginginain ng Mang Inasal. Mang Inasal, hindi Inasal. Mang Inasal talaga Ayan. Nanginginain ng Mang Inasal. Ay, 82 pa lang daw. Naku, tumawad pa. Sorry. 82 pa lang daw. Maraming salamat po sa pakikinig, Mami Birthday Girl Pasita Francisco. Ayun, tinamo. At si District Engineer Kumbatsero ng QC, si D.E. Art Gonzales, laging nakasubaybay. Nakatutok. Alam mo ba yung malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang nung isang araw? Ang lakas ng buhos ng ulan, nagkaroon ng localized thunderstorm. Ito nung Lunes, ano? Localized thunderstorm. Ang lakas ng buhos ng ulan, yung creek doon sa likod namin. Naku, may mga nasira na kasi dati doon tumaas yung tubig, mabutit na yung ginagawa doon, yung backhoe, naiakyat ka agad. Yung ibang mga riprap doon at mga ibang natira pang nakabingit na pader, yun, nagbagsakan na. Gumuho. Ganon katindi. Kagad. Kaya itong panahon ng tag-araw na ito, Kumbatsero, dapat double time. Dapat double time talaga. Ang ating mga taga-DPWH, sa mga gawain, at MMDA din, sa mga pagawain, at lalo na, Kumbatsero, sa mga imbornal, sa drainage. Yung mga flood control projects? Ano? Wag yun! Pera yun. Pinagkakaperahan lang yung mga ganon. Pera, Eto na si Chairman George Garcia ng COMELEC. Mr. Chairman, magandang morning! Mayong buntag! Magandang morning, Katony, Jerry. Magandang morning sa mga kababayan po natin. Opo. Nasa Davao. Nasa Davao ba kayo, Chairman? Apo, nakabalik na rin po kahapon. Maghahaponan lang po tayo sa Davao kahapon. At yun nga, nakasalamuhan natin yung mga iba't ibang sektor para sa paghahanda natin sa national and local election na yung darating na Mayo 12. Nakakain man lang ba kayo ng marang dyan o kaya ng durian, Chairman?
Ay, wala po. Wala na pong pagkakataon. Sayang naman. Akala ko bawal eh. Bawal ang COMELEC chairman ba eh? Bawal kumain ng durian. O regaluhan ng marang. Hindi po bawal kumain. Bawal magregalo. Ayun. Hindi po bawal kumain. Yun, chairman, yun daw bukas na itong pagsisimula ng 20 pesos per kilo na bigas, wala pa raw kayong approval para ito'y gawin. Ay, may approval na po tayo. Noong nakarang araw pa po natin binigay yan. Pero meron po lang tayong mga nilagay na conditions maliban doon sa regular na kondisyon na ating pong nilalagay. For example, isinulat po natin, handwritten note po natin yon na number 1, dapat pagka mag-distribute sila sa public place o magbebenta ng mura, hindi po ginagawa ito sa pribadong lugar. Dahil yan po yung isang pampublikong gawain bakit kinakailangan gagawin sa pribadong lugar. Yes. Number 2, dapat po hindi ipagbabawal ang presensya ng media, ng civil society, ng interest groups, ng stakeholders. Dapat payagan. Pwede lahat. Gusto natin masaksihan kung talaga bang yun lang ang ginagawa doon at hindi napopolitika. At syempre dapat yung local government unit na mismong magbibigay din sa mas murang halaga, humingi rin na exemption sa COMELEC. Katon yun ka, Jerry, sapagkat yung binigay na ng exemption, para po yan sa DA. Ito, ang presyo po ng bigas ay, ang presyo po ng bigas halimbawa, ay 33 pesos. Ang sinasabi po, ang 20 pesos sa DA yon. Yung 13, hati ang Food and Terminal Incorporated at saka ang LGU. So meron siyang 650. Yes. Dapat po ihingi sa amin na exemption yung 650. So bawat LGU, Chairman, kailangan humingi? Nakasali sa program. Opo, meron po kasi mga LGU na katon yun ka, Jerry, na meron na pong ma-approval yung mga kanilang regular na proyekto. Iba na lang kung talagang meron ng ganyang palang proyekto o programa, okay lang po yan. Kasama na yun sa naging approval namin sa kanila dati. So kung approved na, nakakuha na, meron ng approval ninyo ang Department of Agriculture para sa program na ito, ang LGU na kung saan ay sisimulan ito sa Visayas, sa Cebu. Sa Cebu halimbawa na nakakuha na ng kung nakakuha na ng exemption sa inyo, so pwede na ho yung governor o yung mayor mismo ang manguna sa pagbebenta. Pwede na po kayong manguna diyan, pero again ang ating pong laging paalala sa kanila, hindi ito gagamitin para i-promote ang kandidatura ng kahit na sino. At the same time, hindi ito gagamitin sa pamumulitika. Maliwanag po yun. Huwag naman pati bigas gagamitin pa para lang i-promote ang sarili nila. Pero yung yung presence po nila doon, bago mag-umpisa ng bentahan, may magdidiskurso na ito ay dahil sa pagsisikap ng inyong abang lingkod na sumali sa programa. Nakiusap ako sa Department of Agriculture at kinausap ko si COMELEC Chairman para maka-exemption. Maisakatuparan ito dahil alam kong kayo'y nahihirapan sa mahal na presyo ng bigas. Pwede po ba yun? Ayan po mga ganyan, yan po ang mga dapat na hindi pinagboboto. Sapagkat sa katotohanan lang po, binigay natin ito, pumayag po tayo sa exemption, sapagkat sinasabi ng ating Pangulo, yan ay para tulong sa kanila, hindi po sa ginagamit sa pamumulitika. Again, magmumonitor po kami, sapagkat hindi po pwedeng i-take advantage ng ganitong klaseng magandang programa. Ito na nga po yung hinihintay natin 20 pesos na bigas pagkatapos pupolitikahin pa. So again, paulit-ulit nating sinasabi sa ating po mga kababayan, matyagan niyo po mabuti. Okay lang po ang mga LGU officials na andyan, wala po tayong magagawa. Yan po yung parte ng kanilang trabaho. Hindi naman porket sila tumatakbo, ay hindi na po sila pwedeng makasama dyan. Pero, hanggat maaari naman, ibigay natin sa mga mahihirap, yung para sa mga mahihirap. At yung itong mga panahong ito ng pagbibenta, bayaan lang naman po natin muna sa Department of Agriculture. Sila naman po talaga ang nangunguna dyan. So sa DA po, at least ang DA hindi tumatakbo. Okay, maiba na po lang po kami, total naman Cebu ang launching niyan. Ito pong gobernador ng Cebu, si Governor Gwen Garcia, ayon sa mga balita, ay sinuspinde ng preventively ng ombudsman at ito daw po ay 6 na buwan 6 na buwan. Sa ilalim po ba ng mga umiiral na alituntunin at batas, ay maaari pong suspindihin o implement ang suspension na preventive immediately days kahit before na malapit ng eleksyon?
ganito po ang ating patakaran, batas at iiral natin ang mga desisyon ng Korte Suprema. Una po, ang lahat ng suspensyon, pagpasok ng campaign period, 45 days before the election, ay hindi po may isa sa katuparan nang wala pong pahintulot ang Commission ng Elections. Subalit, meron pong isang exemption dyan. At yan po ay kapag ang suspension ay ipinatupad ng Office of the Ombudsman na may relasyon po, katunying ka, Jerry, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pong Republic Act 3019. Ibig sabihin, kung yan po ang dahilan ng pagkakasuspend dahil may pending na kaso patungkol sa paglabag sa batas na yan, then yan po ay hindi na kinakailangan pa na exemption sa COMELEC. Subalit, kung ang suspension po ang kadahilanan ay maliban sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, then kinakailangan pong ihingi kahit ng Office ng Ombudsman ng exemption mula po sa Commission ng Election. So, sa kasalukuyan po, kung yan po man ay totoo na may ganyang klaseng suspension, dapat alamin natin anong pinanggalingan ng suspension po na iyan. So, kung ang kahit na Ombudsman po ang nagpataw ng suspension, if it is not in any way related to 3019 o graft and corruption, ay kailangan pa rin pong humingi sa inyo ng exemption. As of 7:03 in the morning, April 30, meron po bang natanggap na nasulat man lang o tawag ang COMELEC mula sa Ombudsman asking for exemption? Wala pa po tayo natatanggap at kung sakasakali po yan ang hihintayin natin or isang sulat na galing man lang, for example, sa DILG. Sapagkat yung mga ganyang klaseng suspension po ay ang nagpapatupad naman ay ang DILG. At tama po kayo, ang Office of the Ombudsman at iba pang ahensya ng pamahalaan naman kapag meron silang personnel movement na ganyan o mga suspension, kinakailangan sa kanila din manggaling o magmula yung panghingi ng exemption sa Commission ng Election. Paano kung may epekto ho ba ito sa kung yung sinuspindi re-electionist? May epekto ba sa kanyang kandidatura, Chairman? Wala naman po, sapagkat again, ang nakalagay po sa batas para lamang magkaroon ng epekto ang isang kaso, kinakailangan mayroong final judgment of conviction sa isang krimen na kung saan siya ay nakasuhan. Yan po yung kaso ng Halos-Hos versus COMELEC, katunying ka, Jerry. Pero kung halimbawa po at kunwari lang, total na may hindi lang kayo basta chairman ng COMELEC, kay iba't ikang abogado rin. Halimbawa po, may administrative case at nanalo. Ito pong nanalo, inihalal overwhelmingly ng suspended kanyang mga kababayan. Ito pong sinuspende o kaya may kaso. Paano yun? Hindi po ba katulad nung dati na nabubura ang kanyang administrative liability? Yan po yung inyo pong sinasabing nabubura na kaso na administratibo. Yan po yung kaso ng Aguinaldo, yung Aguinaldo Doctrine. Aguinaldo versus Sandigan Bayan. Subalit ito po yung na-abandon doon sa kaso na po ng Binay versus the Court of Appeals. Kung inyo natatandaan na sinasabi ng Korte Suprema na wala at hindi napapatawad ng pagkaka-elect ng mga mamamayan yung mismong tao o yung mismong opisyal na may kasong administratibo. So magtutuloy-tuloy pa rin po yung mga kasong administratibo kahit na nahalal yung isang opisyal ng pamahalaan na may hinaharap na ganong klaseng kaso. Linaw. Klaro nung ito updated na to. Dati kasi Aguinaldo Doctrine tayo. Wala na pala yun. Binay Doctrine. Binay Doctrine. Chairman, thank you. Magandang umaga. Magandang umaga po, katunying ka, Jerry. Mabuhay po. COMELEC Chairman George Garcia. Ang mga kumpatsyero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy. Uy, si Kuya Boyet. Kuya Boyet del Rosario. Uy, magandang morning. Magandang morning po, Kuya Boyet. At sa QC. Magandang morning din kay Kuya Jerry Mendoza ng QC. Mga matitikas to. Kuya Jomar Dueñas, maayong buntag dyan sa Cebu. At syempre kay Kuya Arnel Verceles. Ayan. At sa Ilocos naman, naimbag kabigat po, Kuyang Eugene Corpus sa Lawag. Nasa Lawag pala, no?
ano. Sabi ni Kuyang Wilson Cayago, ako rin. Nakikinig din lagi. Kuya Wilson Cayago, dito sa Moriones, Tondo, Maynila. Laki niyang kapilya dyan sa Moriones. Nakailang taon din kaming tumira dyan. Sa Moriones. Kaya pala kabisado mo yung mga dinadaanan ni Boy Gonzales pumuntang Divisoria. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Anak ng kinidnap at pinaslang na negosyanteng Chinoy, isa sa person of interest sa krimen. Suspected Chinese spy na aresto ng NBI malapit sa Comelec office sa Maynila. Pangulong Bongbong Marcos patuloy na pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga Pilipino ayon sa Okta Research Survey. 2 traffic enforcer patay sa matinding init sa lungsod ng Iloilo. Gobernador ng Albay sinibak ng ombudsman dahil sa huweteng payola. Cebu Governor Garcia pinatawa naman ng 6 na buwang preventive suspension. Labor Day tumapat sa araw ng Huwebes, long weekend. Posible nga ba? Posible yan. Sumagot na Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na may natukoy na silang utak sa pagdukot at pagpaslang sa isang negosyanteng Chinoy at driver nito na ang mga bangkay ay natagpuan sa Rodriguez Rizal noong Abril 9. Ayon sa kalihim, tiyak na magugulat ang publiko sa resulta ng investigasyon sa kaso ng dinukot at pinaslang na si Anson Ke o Anson Tan at driver nito. Ito ay dahil isa sa isinasangkot sa krimen ay ang anak mismo ng biktima na si Alvin Ke o Ronshan Go. Isa si Alvin sa inirekomenda ng DOJ at PNP Anti-Kidnapping Group na isalang sa preliminary investigation. Lumitaw sa investigasyon na nagsilbing negosyador para sa pamilya si Alvin habang hawak ng mga kidnapper ang kanyang ama. Si Alvin din ang nagbayad ng paunang ransom na 10 million pesos sa isang cryptocurrency account noong March 31 at karagdagang 3 milyong piso sa katulad ding account noong Abril 2. Nangako si Remulla na sa papasok na buwan ng Mayo ay ilalabas na nila ang resulta ng kanilang preliminary investigation sa kidnap slay case. Grabe yung twist ng storya na yan, ano? Oo. Noong una, kidnap for ransom talaga. Sumunod yung involved daw yung mga sa Pogo. Ayan. Tapos ngayon, yung anak naman ang Joseph, nako. Abangan natin kung ano ang totoo talaga diyan. Isang hinihinalang Chinese spy ang naaresto ng NBI malapit sa main office ng Comelec sa Intramuros, Maynila. Nakumpiska sa suspect na si Tak Hoi Lao. Sino? Si Tak Hoi Lao. Parang Vietnamese ang dating. Oo nga, na may Macau-issued passport. Na kumpiska po sa kanya ang mga spy equipment na nakalagay sa loob ng isang nakaparadang sasakyan malapit sa Comelec office. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Labin, posibleng maharap sa kasong paglabag sa Espionage Law, Data Privacy Act at Cyber Crime Prevention Act ang suspect. Sa panayam ng DZRH, Balasyado! Kay Lavin, sinabi nitong isa sa ilalim sa cyber forensic examination ang nakuhang IMSI catcher kay Tak Hoi Lao na hindi lang kayang mangalap ng impormasyon ang device kundi posible ring mamanipula
ang mga mensahe depende sa configuration nito. From the looks of it, itong nakuha namin ay kinumpo nilang ito dito, inassemble ito dito. In the previous operations, we would like to believe na dinala nila ito ng buo. Itong nakuha namin, from the looks of it, we are conducting a cyber forensic. We submitted this to our cyber forensic laboratory. Ay mukhang inassemble lang dito. And kung may capability kang mag-assemble dito, may capability kang mag-operate ng device, then buying itong mga parts from our local stores, that's possible. Si Attorney Ferdinand Lavin ng NBI, itinanggi naman ng suspect sa pamamagitan ng isang interpreter. Hindi ka interpreter ni Isko to. Parang kaboses nga eh. Natatandaan ko yung boses eh. Sa pamamagitan ng interpreter na siya ay isang espiya. Ayon sa Chinese, siya daw po isang turista at nagulat na lang siya nang may makita siyang ganong klase ng mga equipment sa kanyang sasakyan. Mukhang ang sinasabi niya itinanim sa sasakyan niya. Sa sasakyan niya. Hindi naman natin maiparinig yung voice clip dahil sa yung interpreter lang naman kwento. Pag naaalala ko yung interpreter ni Isko, natatawa ako. Ay, nako. Suspendido ang face-to-face classes ngayong araw ng Miyerkules sa PUP Santa Mesa, Manila Campus dahil sa Danger Level Heat Index. Sa abiso ng pamunuan ng universidad, ililipat muna sa online synchronous mode ang lahat ng klase. Sakop nito ang lahat ng antas, kabilang ang College of Law at Graduate School. Samantala, nakadepende naman sa mga campus director ng iba pang mga campus ng PUP sa bansa kung magsususpindi rin sila ng face-to-face classes. Mainit! Sabi po sa balita sa lungsod ng Iloilo, 2 traffic enforcer ang nasawi dahil sa matinding init ng panahon. Isa rito ang higit 3 dekada ng nasa serbisyo na nasawi dahil sa heat stroke matapos ang kanyang duty. Namatay din ang isa pang enforcer makaraang ma-stroke din dahil sa high blood. Giniit ni Oldarico Garbanzos, head ng Iloilo City Traffic, malaki ang epekto ng matinding init ng panahon sa underlying medical conditions ng 2 biktima. Kaugnay nito, tiniyak ni Garbanzos na nagpapatupad sila ng heat stroke break para sa mga traffic enforcer mula alas 9 ng umaga o tuwing kinakailangan. Ayun, importante yung mga break na ganyan, heat stroke break. At siyempre, importante yung napapacheck talaga yung kondisyon ng katawan natin. Yung magpa-blood test, yung blood chemistry, urine test, kumbachero. Importante yan, no? May libre ho tayo dyan, yung PhilHealth. Baka ho hindi ninyo alam, sakop ho yan ng PhilHealth at may mga grupo ngayon, may mga kumpanya na nakikipag-tie up sa iba-ibang halimbawa sa isang kumpanya, sa Katunying, halimbawa kumbachero, pupuntahan doon, dadali nila yung mobile clinic nila at lahat kayong empleyado ay pwede nang magpa-blood test, urine test, x-ray at kung ano-ano pa nang libre. Gusto ko lang sabihin na bayad ho ng PhilHealth yan. Ginagawa na namin sa Katunying yan. Ginagawa na namin yan. Yung bang yung mismong mobile clinic ang ipinaparada na namin sa harap ng Katunying para hindi rin maaabala yung konting-konting kukuhanan ka lang naman na 1 litro ng dugo eh. Dahil naman. Matatakot magtatatakot yung magpapasing 1 litro. Isang isang heringgilya lang. Tapos, tama ka, may tie up tayo sa... Kasi yung mga magpapacheck up, minsan na dahil a-absent pa. Hindi, a-absent pa kung bachero dahil magfa-fasting, tapos pupunta sa, halimbawa, pupuntahan yung Intercon Diagnostic Laboratory ni Mr. Jerome Tang. Si Dr. Almalaw. Tsaka si Dolta. Nnandito yan sa may, Del Monte. Nasa Visayas yung Katunying. Malayo. Malayo. Ito, may mga ganun na. Kung kailangan nyo po ng may magpupunta sa inyo mismo na kumpanya, PM is the key. Sabi siguro ng mga nakikinig sa dahil negosyo. Kahapon yung itinitindi, sunblock. Ngayon naman, PM is the key. PM is the key.
Susunod! Tito Bo! Nako. Days before the election, may mga sinuspindi at sinibak. Nako. Ang ombudsman. Matindi tong ombudsman eh. Oo. Porket sinabi kanina ni Sherwin Alfaro na may 13 marites. Hindi po marites, martires. 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 Uncle Samuel Martires. Masyado yatang umiinit ang ulo mo baka dalab din ba ng init ng panahon yan? Init ng panahon, lalo pa at yung isang sinuspindi niya kang batsero, magro-roll out pa naman ng 20 pesos na bigas bukas. Yan sa Cebu. Paano yun? Grabe naman ang timing yan. Di ba Kuya John Francisco at Atelin Francisco ng Central? Ayun. Oo nga. Sabi ni Attorney Romulo Macalintal na nakatutok din pala ngayon at sabi niya, April 30 is Woman Suffrage Day in the Philippines. Aba, naman. May karapatang nag-umpisang magkaroon ng karapatang bumoto. The 88th year on March 29, 1984, former President Ferdinand Marcos issued Proclamation 2346 declaring April 30 of every year as Woman Suffrage Day in the Philippines. So yung karapatan sa pagboto. Ang mga babae pala sa atin ay pinayagan lang makaboto noong April 30, 1937. 1937. Pero dati pala ay mga lalaki lang talaga mula pa noong 1907 sa kwento ng ng kasaysayan ni Attorney Mac, mga lalaki lang ang bumoboto. Yun ang mga women yan, women suffrage. Yung men suffering naman. Yun matagal ng panahon. Men suffering from women. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:23. This time check is na bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Oy, kumbatsero. Yan nga pala, itong pakantes ng PAGCOR, gusto nilang ipaalala sa atin. Tuloy-tuloy yan, hanggang July 31 yan Tuloy-tuloy ho ito. Binuksan na yung photo contest. Ito ay binuksan noong February 1 at inaanyayahan po ang lahat ng professional and pati ang amateur photographers dito sa photo contest na may temang Infrastructure for Economic Development. Marami kasing magagandang mga tulay, mga seaports, airports. Pagka kinuhanan mo kung batsero, may excite ka para bagang tama. Pwedeng-pwede na tayong sumunod kasi yan ay para sa economic development. At yun nga yung binanggit ni PAGCOR Chair and CEO Altenco na layon ng photo contest na ito. Maaari po magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. Walong grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ulitin natin, ito po ay hanggang July 31 lamang ang pagsusumite ng inyong mga entries. Samantala, 7:31 ang ating oras. Mabilisan lang at maraming ginagawa. Maaari daw pong maging long weekend ang araw ng paggawa sa Mayo 1. Makaraang bumagsak ito sa araw ng Huwebes. Ibig sabihin, ipit. Ipit ang Biyernes. Ito ay kung magpa-file ng leave ang isang empleyado sa Biyernes para ma-enjoy ang isa pang long weekend. Dahil nga ang Labor Day ay pumatak na Huwebes. Sa ilalim ng Proclamation 727 ni Pangulong Bongbong Marcos, idineklara ang Mayo 1 na isang regular holiday bilang pagpupukay sa malaking kontribusyon ng mga manggagawa sa ekonomiya ng bansa. Ito ay isang araw na pagdiriwang upang kilalanin ang kahalagahan ng mga karapatan sa paggawa at mga polisiya upang mapabuti ang working conditions ng mga Pilipino. Tampok din na tuwing Labor Day ang mga protesta ng mga labor unions at workers groups para tugunan ang issue sa paggawa tulad ng job security, pagtaas sa sahod, just treatment o makatarungang pagtrato. Alamin natin mula mismo sa DOLE kung meron ba silang good news para sa mga manggagawa bukas. Si Secretary Benny Laguesma nasa linya natin. Secretary Benny, magandang morning! Magandang morning, Ka-Jerry at Ka-Tonying. Magandang morning din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Opo, ano po bang inire-ready ninyong surprise para bukas?
para sa mga manggagawa. Jerry at Katonying, kahilintulad po nung nakaraang 2 taon sa ilalim po ng administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., meron po tayong isasagawang malawakan o nationwide na job fair. At dito po sa nasabing job fair, mahigit na 2,000 employers po ang magsisilahok at humigit kumulang mga 200,000 trabaho po ang available, local and overseas po. At yan po ay may bahagi din po doon sa programa na isasagawa sa lahat po ng mga rehiyon. Ay ito po nga may kinalaman sa pagkakaloob po ng mga assistants, may kinalaman sa livelihood at saka sa temporary employment po. At doon po sa huling ulat sa akin, Jerry at Katonying, humigit kumulang po bukas ay aabot po ng mga 2.3 billion po ang pwedeng may pagkaloob sa humigit kumulang 300,000 mga beneficiaryo po. Ayos pala, ano? Yung hong job fair, para sa walang trabaho, Secretary. Yun daw hong mga may trabaho na, meron daw bang maaasahang wage increase? Jerry, yung pong job fair, hindi lamang po sa merong trabaho, walang trabaho. Pwede rin po yun sa mga may trabaho na naghahanap ng mas mataas na kalidad ng trabaho dahil iba-iba pong klase ng trabaho ang available. Meron pong mga high-end din na trabaho na pwede pong masubukan na applyan ng ating mga manggagawa. Yun naman pong may kinalaman sa wage increase. Ito pong kung matatandaan po natin, balik tanaw sa nakaraang Labor Day celebration, meron pong direktiba ang Pangulo doon na magkaroon ng timely review 60 days prior po doon sa pinakahuling wage adjustment o anniversary date niya. Kaya nga po ang National Capital Region, magsisimula na po ang proseso niya sa pagsasaalang-alang ng anumang adjustment sa darating na buwan po ng Mayo. Ay pong Mayo na ito at expectedly, pag po dumating yung anniversary date niya na July 17, meron na pong napagpasyahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At yung iba pong mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa iba-ibang mga region, magsusunod-sunod na rin po ang proseso. Ayun, oo. Okay, so bukas po ay holiday, regular holiday and Labor Day. Ipit ho yung Biyernes, Secretary. So pwede na ho ba kaming hindi pumasok ng Biyernes nang hindi naman maapektuhan ang sahod namin? Mag-file po kayo ng baka mabigla na kayong absent. Okay. Mag-file ng leave. Maliban na lang po kung magpalabas ng polisiya on a serious note ang atin pong mga employers na kayo po ay papahintulutan na magtuloy-tuloy dahil para magkaroon naman kayo ng pag-i-enjoy ng longer weekend po bukas hanggang sa linggo. Pero kailangan po mag-file po kayo ng leave. Baka po kayo ay ma-award. Importante yun. Masarap pong magsasakay ng pabalik-balik sa LRT at MRT. Libre ho, hanggang Sabado. Mula ngayon yun, ha? Mula ngayon. Yes, tama yan. Bahagi po yan ng serbisyo na pinagkakaloob po ng ating pamahalaan at augnay po natin dyan ng ating DOTR. At siyempre, meron pong direktiba ang ating Pangulo na tiyakin na medyo magkaroon ng kaunting ginhawa at pakinabang ang ating mga manggagawa. Yes, sir. Maraming salamat po at Happy Labor Day, Secretary Benny Laguesma. Tonying at Jerry, maraming salamat din po at paunang pagbati po ng makabuluhan at mahalagang araw ng paggawa sa atin pong manggagawang Pilipino. Magandang umaga po at mabuhay po ang inyong programa. Salamat po, Secretary Benny Laguesma. Samantala, pinatawan ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu incumbent Governor Gwendolyn Garcia. Bukod sa kasong paglabag sa Republic Act 6713 o Code of Conduct for Government Officials, naharap din sa kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence si Garcia. Ito'y dahil daw sa pagbibigay ng special permit sa isang construction company nang walang kaukulang environmental compliance certificate mula sa DENR. So walang nabanggit na 3019 dyan? Walang nabanggit na 3019. Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero itong kaso parang pasok mas malala. Pasok sa graft and corruption ito.
Pero ang kaso ay dun lang sa 6713 or Code of Conduct for Government Officials. Parang more on administrative ito. Samantala, sinagot ni Governor Garcia ang preventive suspension sa kanyang FB post at sinabing iginagalang niya ang proseso ng batas pero hindi siya sang-ayon sa naging basihan ng naging desisyon. Tuluyang sinibak ng Office of the Ombudsman sa posisyon si suspended Albay Governor Edsel Grex Lagman. Ito matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct dahil sa pagtanggap umano ng payola mula sa iligal na sugal na weteng nung siya pa ang vice-gobernador ng Lalawigan. Nagugat ang kaso sa reklamong isinampa ng dating Anislag Daraga Barangay Chairman Alwin Nimo kung saan nagpresenta si Nimo ng resibo na tumanggap si Lagman ng 8 milyong piso. Si Nimo ang nagpresenta? Pambira naman. Nakita na nila si Nimo? Nakita na nila si Nimo. Ang tagal-tagal na hinahanap yan. You found Nimo. 8 million pesos daw na may resibo. Pambira naman to si Gob. Totoo bang may resibo ka kung tumanggap ng payola? Antindi, ano? Baka naman acknowledgement receipt, ano? Mula August 19 hanggang June 2022 bilang payola. Antindi. Samantala, nanindigan naman si Lagman na kailanman, sabi ni Lagman, kailanman ay hindi siya tumanggap ng weteng payola at naghahanda na ang kanyang legal team para iapila ang desisyon ng Ombudsman. Susunod! Dito po. Sino itong magaling na aktor na kailangan daw kumuha ng anger management? Sa sobrang galit ay pinagbabato ang gamit sa taping. Yon. Hindi pa ba na i-report ito ni Morley? Gustong-gusto natin siya ipasok kahapon pero hindi siya sumasagot. Umayaw Maaaring siya ay nagdaramdam dahil nagpunta pa naman siya rito noong isang araw. Hindi nakapasok. Hindi siya nakapasok. Yan, eto na. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:40. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergents. Magandang dilag. Yeehaw! Oy, magandang umaga kay Marcos. Kay Marcos Taberna. Aba, Kuya Marcos Rick, pa rin. Kuya Marcos pa rin. Meron daw silang reunion ng mga taga San Mariano East Elementary School. Aba. Batch 85. Sagot na ni Kuya Eric yan, lahat. Sagot mo na ba, Kuya Eric, ang lahat? Ako na bahala dyan, sabi ni Kuya Eric. Matindi si Kuya Eric. Huwag na kayong mag-alala. Ang parking po, walang kaproblem. Kuya Eric, at ang mga taga-batch 85 ng Silangang San Mariano Elementary School, San Mariano East Elementary School, magkita-kita daw kayo bukas. Pero sabi ni Kuya Eric, secret daw yung venue. Parang nagpaalam ka lang talaga kay Ate Karia. Secret yung venue, ha? Oy, congratulations daw sa Santa Teresa College Children's Choir champion sa 8th Vietnam International Choir Competition. Another proud of the Philippines. Ayan, Santa Teresa College Children's Choir. Sa Vietnam, ano? Ano ba mga nakalaban nyo dyan? Mga Vietnamese lang? O meron pa? Baka yun lang yung venue. Pero malamang marami din yung sumali dyan. Sana nga. Kuya John Francisco, Atilin, Francisco, magandang morning. Kuyang Els Bartolomeu. Magandang morning. Kuyang Els Bartolome, tsaka si Kuyang Nick Bartolome na laging nakatutok. Binabati natin ang mga trainer at mga boxer na nakikinig sa atin na napakalalakas kumain ng kanin. Hindi, totoo yun. Di ba si Senator Manny Pacquiao, pagka nakita mong kumain yan, halimbawa ay nagte-training, parang hindi ganun ang katawan sa lakas kumain. Sabi nga niya nung araw talagang kanin lang kahit wala namang ulam Yung mga boxer kasi, especially, ang daling sumunog yan. Parang construction worker yan Kaya nga Ang mga boksingero, kung kumain man ng katakot-takot na carbohydrates kahit walang ulam, walang problema. Kaya kanin is life. Kanin is life. Kaya yung pala 20 pesos per kilo na bigas na ito, sobrang big deal sa marami nating mga kababayan. Kaya pala todo suporta dyan si Senator Manny Pacquiao, kumbatsero. Tama nga, yun nga ang binabanggit niya.
Kanin is life. Kanin is life. At totoo yun na Senator Manny, kapag mababa ang presyo ng bigas, pero at the same time, dapat tiyakin na yung ating mga local farmers ay hindi naman naagrabyado. Totoo yan. Ang gusto pala niya repasuhin, i-amyenda ang rice tarification law. Tuloy-tuloy na itong programang ito na 20 pesos per kilo at yun nga, amyendahan yung rice tarification law. Tingnan natin. Balance yan. Balance sa mga producer, meaning yung mga farmers natin at mga consumers na tayo na mga mahihilig kumain ng kanin. Sabi ni Kuya Els, kanin is diabetes. Tama. Pag hindi ninyo nasunog ng tama ng katawan, kaya talaga kailangan nag-e-exercise. Eto na! Sino ba itong aktor na ito na may anger issues? Nagmumura. Pinagbababato ang mga gamit sa set. Grabe. Sa kanyang pinagbitahang serye. Baka hindi nakakain ng kanin yan. Kapag nagagalit. Baka nga, o kaya binigyan ng kanin, walang ulam. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Katunying at Ka-Jerry. Naku, siguro nga kulang sa nganin itong aktor na ito dahil nagbabato dahil hindi nito nagustuhan ang ginawa ng isang direktor. Kasi itong si direktor ay 3 beses nagpalit ng set sa kanilang taping. Natagalan. Parang ang usap-usapan parang bipolar daw itong aktor namin to. Dahil minsan ay mabait, minsan ay bigla na lang nagwawala. And that time nga ay hindi nga nagustuhan ni aktor ang ginawa nitong director dahil natagalan daw ang eksena dahil sa papalit-palit na set doon sa taping. Kaya ang nangyari, pumasok siya sa loob ng kanyang kwarto at doon ay naghahagis ng mga gamit. Sa kahagis na mga gamit, tinamaan ng inihagis niyang bangko ang makeup kit o makeup na nila ng mga makeup artist. May salamin yan yung kompleto. Nabasag daw yung salamin. Tapos yung mga makeup nagkatapon-tapon at nagkawasak yung mga makeup kaya galit na galit. Wala naman tinamang tao. Wala naman. Kaya galit buti na lang si makeup artist. Ako pinababayaran nitong si makeup artist kay aktor yung mga nag-damage nito dahil hindi naman daw niya mapoproduce agad-agad yun. Dahil mahal yun. Mahal yung makeup kit na ganyan. Yung aming ni kumbatsero dito, ang mahal Ay, maganon. Para palang menace yan Hindi na issue ngayon ito kay aktor na ito dahil lagi na lang itong nagwawala kapag hindi niya nagugustuhan yung mga bagay-bagay. Nagbayad ba? Parang may sayang. Hindi, nagbayad ba? Parang. Hindi, nagbayad ba? Binayaran? Aktor. Morley. Binayaran ba yung nasira? Hindi ko pa alam kailan lang kasi ito Dapat magbayad siya. Bayaran niya hanap buhay nung makeup artist yun sikat ba yan? Sikat ba yung aktor na yan? Sikat ba yung aktor na yan? Ano ba naging pelikula na yan? Sikat nito. Magaling? Magaling umarte? Marami na tong acting award. May asawa na ba yan? Meron na. Maganda ba asawa niyan? Napakaganda. Sino? Ang naturang aktor na bida sa atin sa sino daw, yung asawa tinanong, hindi yung aktor. I see actor. May kapangalan din siyang aktor sa showbiz world na controversial ngayon, na galit sa kanyang mga anak. Bigay na ang ating sino daw, iyan ang ating DC. Si Dennis Padilla. Ma'am Shiri Alabi. Yung kapangalan. Yung kapangalan. Kayo talagang dalawa, no? Parang gusto nyo talaga akong matulog sa rehas na bakal, no? Pag kinasuhan ako ng tao na ito, kaya pag nagkita kami, baka bigla na lang akong bugbugin ito. Matindi. Nanununtok pa naman to. Ganon? Malaki ba yan? Maliit lang yan Subukan lang niya.
Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Ang tindi nitong bayan ng Jaén, Nueva Ecija, kumbachero. May McDo na. Aba, tinamo nga bubuksan daw ngayon ng McDo sa bayan ng Jaén. Sa Jaén, aba. Sa Jaén, makumbida nga si Kuyang Eric Balcos. Tama yung hula mo. May kukumbidahin ka namin dyan sa Jaén. Sa Jaén, kinukwento nitong si Vice Mayor Sylvester Austria. Ayan, may McDo. Pera na naging bato pa. Pera na naging bato pa. Kaselo lang, May. Sorry, McDo pala. Sabagay, Saragosa, magkalapit lang sa... tawid-tawid lang doon. Pambira itong taga-Jaén na to. Pwede nang maging city yung Jaén. May McDo na eh. Meron ng McDo. Maganda morning. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Ay, Kuya Erwin Aguilar, tama ang hula mo. Ayan, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Uy, baka gusto niyo nang magpalit ng... Subukan nyo ang hybrid. Ayan. Hybrid. Talagang siguro ay sa isang araw, papakita namin ni Kumbachero sa inyo ang hybrid. Pero ito muna, ang hybrid na Cherry Tigo 7 Pro Hybrid. Ayan. Napakaganda. Naku, subukan mo ito, Dr. Jessica D. Itong Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Meron po itong hybrid system na may sariling baterya na boost po nito ang performance na makina at napakatipid. At syempre, hindi nawawala sa Cherry Tigo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Subok na ni Secretary Art Tugade yung power tailgate ng Tigo 7 Pro Hybrid. Yun. Ayos ba, Sec Art? Talaga mura lang naman, 1.1 million magkakaroon ka na ng brand new Tigo 7 Pro Hybrid. Ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Ayan. Ang local absentee voting pala ay last day ngayon. Mamaya may report ang ating RH52. Take it away. Chero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay, mukhang ito, kantahan na natin. Kantahan na. 1, 2, 3. Lacuna, nang ikaw ay marating ko. At tawayanan niyo po mamaya si Mayor Hani Lacuna. Dito po siya ngayon sa DZRH, guest ng Damdaming Bayan. Yan. Hindi, sabi ko, palagay ko naman masaya na ngayon si Undersecretary Claire Castro. Si Yusek. Oo, dahil lang survey po ng Okta Research, 60%, almost 60% ng mga Pilipino ang nagsasabing nagtitiwala sila, o 60 pala. 60% ang nagsasabing ayos ang performance at trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Ayun. So maniniwala na siya sa survey. Maniniwala na siya ngayon sa survey. Ganun talaga. Kaya mahirap magsalita na hindi maganda sa survey. Masusumbatan ka mapapasubo ka. Bye! Happy weekend! Damdaming Bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba